Kibuloy Captor Torre takes over DILG. The police unit tasked to locate Harry Roque. Nakakatawa yung mga ganap, guys. Oo. Tingnan mo. Saktong-sakto, di ba? Si Harry Roque nagtatago. Saktong-sakto talaga. Si Harry Roque nagtatago. Tapos, ang maghahunting sa kanya, mga kotsero, ay yung tao na nakahuli kay Kibuloy. Partida, nagtatago pa sa ilalim ng lupa yun si Kibuloy. Ang galing. Ang galing. Sabi niya, Torres' designation as director of the CIDG, the lead investigating unit of the PNP, came more than 2 weeks after his successful management and supervision of the 16-day operation that led to the arrest of Kingdom of Judas cult, KOJC leader Apollo Kibuloy, and 4 other wanted persons for qualified trafficking inside the religious group's compound in Davao City. Oo. Ngayon, mga kotsero, syempre, di September 25 pa to eh. Medyo matagal na tong balita na to. September 25 pa lang. May bagong update. Nagsalita si General Torre. Nabalitaan niyo na ba to? Nagsalita na si General Torre tungkol kay Harry Roque. Oo. Hindi lang kay Harry Roque. Pati kay former Director General Bantag. Uy! Ayan na! Ready na daw siya! Ay, nako. Si Tevez, wala na ano yun. Nahuli na yun si Tevez eh. Huwag na natin problemahin yun. Nahuli na yun. Ang problema kay Tevez ngayon is yung pagpapauwi sa Pilipinas. So, huwag na problema ngayon kay Torre. Kay Tevez pala, di pala kay Torre. Pero si Bantag tsaka si Roque, medyo out pa rin sila, di ba? Nandiyan pa sila sa labas. Oo. So, mukhang the hunter is now, nag-iipon na siya ng impormasyon. Oo. Sabi, following his appointment as director of the police, CIDG, Brigadier General Nicolas Torre III said he would intensify manhunt operations against wanted people. Uy. Wanted people. Oo. Including former government officials. Ayan ang sinasabi natin. Ayan ang sinasabi. Siyempre, unahin nila yung mga government officials kasi sila yung mga mga high-level personalities nila yan eh. So, malamang yan ang mauuna. Among the personalities whom law enforcers are hunting is former presidential spokesman Harry Roque, who has an arrest order issued by the House of Representatives Quad Committee, which considers him a fugitive. Oo. Alam nyo mga kotsero, ano naman na talaga si Harry Roque? Fugitive na talaga siya. Kasi meron na siyang lawful arrest order eh. May lawful arrest order na siya. So, excuse me. And now that he's in hiding, then may problema talaga. May problema talaga siya dyan. Police are also hunting former Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag, who is facing murder charges for the killing of broadcaster Percy Lapid. Yan. Oo. Although feeling ko may leads na dito si General Torre. May leads na yan. Kasi syempre di ba may mga appearances si Bantag sa Baguio. So, nandun lang yun somewhere sa norte. Nandun lang yun somewhere. Sabi niya, while he has yet to receive instructions from the PNP, General Romel Francisco Marbil about Roque, Torres said he is ready to supervise the hunt for the former government official and other wanted people. 54 lang siya, bata pa pala. Torre warned wanted persons that police will catch them even if they try to hide below the ground. Similar to what Kingdom of Judas cult founder Apollo Kibuloy did when he evaded arrest for qualified human trafficking and child abuse. Kahit magtago pa sila sa ilalim ng lupa,
Ay, may ganon. So, as Davao Regional Police Director, Torre led over 5,000 police personnel in hunting down Kibuloy. Siguro masama loob ngayon ni, no, ni Baste. Kasi, ano eh, tuwan-tuwa ang mga Pilipino nung naaresto na si Kibuloy tapos yung kaibigan nila, wala. Naka-detain na yung kaibigan nila. Isang kaibigan. Police occupied the KOJC compound. Okay. And there's no word yet if Francisco would get a new post. Ang alam ko, ililipat siya. Ayun, no? Sa personal hold-in accounting unit. Okay. Mukhang delikado na yung kalayaan ni Harry Roque tsaka ni Bantag, no? Good luck. Good luck na lang sa kanila lahat. Ang ano kasi, alam nyo mga kutsero, kanina pinag-usapan namin ng misis ko eh. Ang daming huli ngayon. Ang daming nauhuli ngayon. Hindi lang yung mga hindi lang yung mga pusher, hindi lang yung mga drug runner. Hindi lang sila. Pati mga high profile na mga kriminal na huhuli. Kay Buloy, example. High profile yan. Si Alice Go, high profile din yan. Si Tevez, nahuli rin. Hindi nga lang sa Pilipinas, sa Timor-Leste. Pero, in the process na yung kanya extradition. Oo. And recently, kanina lang, kakapirma lang nung bagong batas, di ba? Yung anti-agricultural smuggling law. Kakapirma lang kanina. Kahapon pala. Alam niyo nangyari? Kanina, meron ng huli. Kanina, meron ng huli. Umaabot ng, if I'm not mistaken, 200 million yata yung total value ng agricultural commodities na nahuli. Yan, si Tony Yang. Si Tony Yang nahuli. Kapatid ni Michael Yang. Ang daming huli ngayon. Pati mga big time nahuhuli. At ang nakakatawa dito, mga kutsero, karamihan ng mga offenders, in one way or another, are connected to Rodrigo Roa Duterte. And in one way, it's good kasi na nasisira yung kanyang criminal enterprise. Nasisira yung kanyang criminal enterprise. And it's also bad not for the Filipinos but for the DDS. Bad din 'yon para sa mga DDS. Bakit? Unti-unting nare-reveal, mga kutsero. Unti-unti pong nare-reveal yung mga pagkakamali at pagkakasala ni Rodrigo Roa Duterte sa mga Pilipino. Unti-unti nating nakikita na na talagang BS o tae ng baka. Tae ng baka yung sinabi ni Digonggong na anti-corruption siya. It's BS. Tae ng baka yun, guys. Tae yun, tae. Di ba? At ilang beses siya sinasabi yun. Ilang beses sinabi ni Rodrigo Duterte na siya ay anti-corruption. Not even a whiff of corruption. Sabi niya. Not even a whiff of corruption. Hindi ko ito tolerate yan. Not even a whiff of corruption. Si Christopher Lau, nahuli na. Oo. Patakas na rin. Si Tony Yang, nahuli rin. Patakas na rin. Papunta na siya ng China. Anong kasalanan ni Christopher Lau? Ni Lloyd Christopher Lau? Parmali. Yung corruption ng Parmali. Kasalanan niya ni Lloyd Christopher Lau. Si Duque, nakapagpiyansa na. Sabihin, so, nahuli na rin siya. Nakapagpiyansa na. Si Duque. Alagang-alaga ni Digonggong yun, si Duque. Alagang-alaga niya yun. Baby niya yun eh. Baby niya yun, si Duque. As in talagang inalagaan niya yun, si Duque. Oo.
Matindi yun. Yung katiwalian ni Sarah, ay, bulgar na ngayon. Tapos may mga nagtatago pang ano, kailangan hulihin. Ito nga, si Bantag nga, tsaka si Roque. Si Roque, na-expose din yung kalokohan niya sa ano, sa Pogo. Kaya nga nagtatago eh. Kaya nagtatago eh, ano si Roque. Kaya nagtatago eh. Tapos si Garma din. O si Garma, mamaya pag-uusapan natin si Garma. Yung kanyang ano, Duterte connection. Grabe, bulgar talaga kasi hindi talaga nila, hindi man lang sila nag-effort itago. Garapalan talaga. Tapos sabihin niya, not even a whiff of corruption. What the hell? Hmm. Sasabihin ng mga DDS, bakit tumanggap ng regalong ganyang kakamahal si ano si Bongbong Marcos? Oo, sabi. Mhm. Sabi ng mga DDS. Lang yan, eh si Digong at tumatanggap ng pera kay Kibuloy. Nagreklamo ba kayo? Tapos sasabihin ng mga ano, sasabihin ng mga DDS. Sa TikTok marami ngayon yan, yung mga DDS na masama ang loob. Hindi ko alam bakit hindi sila masyado nag-YouTube. Pero sa TikTok sila madalas. Siguro kasi dahil kontrolado ng China ang TikTok, di ba? Mas madaling ikalat. Di ba? Kontrolado din ng China yung ano yung algorithm ng ah, TikTok eh. So mas madaling ikalat doon yung mga fake news tungkol kay ano kay Digong, di ba? Yung mga fake news na mahusay, mahusay siya. May natuklasan pa nga ako eh. Recently lang natuklasan ko. Natuklasan ko na ano, meron palang isang government official, meron isang government official na paano ba to? Isang government official ang pumopondo oo sa isang ano, sa isang DDS bubulager. Pumopondo ha. Legit na pumopondo. Hindi ko na sabihin kung sino. Pero government official mismo pumopondo sa kanya. Mm. Yung mga paninira na ginagawa ay PBBM, government official mismo pumopondo. Oo. Government official ang pumopondo doon sa DDS Bubulager. See? Hindi ka na sabihin kung sino. Kung sino yung government official at saka kung sino yung DDS Bubulager. Pero pinopondohan niya. As in, binabankroll niya. Alam niyo, mas malala yun eh. Mas malala yun. Alam niyo kung bakit? Kasi, yung mga, ang ginagawa ng ano, ang ginagawa ng mga DDS Bubulagers, essentially, is destabilizing. O, dinidestabilize nila yung ating national, ang ating gobyerno. Oo. Dinidestabilize nila, sa pag-destabilize nila, mga kotsero, inilalagay nila sa alanganin ng ating national security. And then, magpapanggap sila na ano kami, mahal namin ng Pilipinas, para sa Pilipinas kami, etc. etc. They say that on one hand, pero on the other hand, mga kotsero, pinopondohan nila yung destabilization ng Pilipinas. But it's just, I think for now, it's enough to know na merong government official na nagbabankroll sa mga expenses ng isang DDS bubulager. In exchange, siya ang punong taga-destabilize. Ganun. Parang ganun. Ang dating. Pero nung narinig ko siya, sabi ko, it made sense. It made sense kung bakit. Kasi may mga elements doon na kung kilala mo kung sino, maiisip mo, kaya pala ganun, kaya pala ganito, kaya pala ganun. So, it makes sense. So,
And that is the kind of that's the kind of opposition that we have right now. Ang pangit na opposition natin ngayon, no, di ba? Ang pangit. Oo. Hindi nila issue yung policies eh. Hindi policies ang issue nila eh. Mm. Ang issue nila is the personality. Mm. Hanggang dito lang po muna tayo for today's video. Maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo po kalimutan mag-like, share, and subscribe. And I'll see all of you tomorrow sa ating next Coach Jared Live. God bless and see you next time, guys. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot yan. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?